sabi naman nila, pag masipag ka, matyaga ka, paasenso ka sa buhay. Do you think nag-work yun? Ito yung coach. Kaya lang, minsan, tinanong ko na rin sa sarili ko yun. Sabi ko, ano pang kulang? Masipag naman kami Pero bakit parang laging lukos pa rin? Masipag ka, matyaga kayo, madiskarte kayo. Pero bakit parang hindi nyo pa rin nakukuha? Doon ko na-realize na hindi lang pala puro sipag, puro tiyaga. Kailangan mo rin pala ng tamang opportunity. Yun. Diba? O, mapapanood to ng mga anak mo. O, baka mayroon kang gusto sabihin sa mga anak mo. So, mga anak, hintayin nyo. Next travel, kasama ko na kayo. Yes, saan yan? Saan nyo gusto? Tatanong pa. Ikaw? Sa Hong Kong. Yes, sa Hong Kong. Ayos. So, Hong Kong daw, ha? O, singilin nyo yung daddy nyo. Okay. Pero natandaan ko, dun nasa Hong Kong, nasa Taiwan tayo, bumili ka ng relo, Ay, hindi lang pala relo. Mga relo. Yes. Yes, grabe. Oo. Para kanino ba yun? Actually, bumili ako ng dalawang relo. Isa sa anak ko. Yung Gcash pangalan. Joke lang. Okay. G-Shock. Swatch. Bumili ako Swatch, yes. Grabe. Isa sa anak ko at isa sa asawa ko. Okay. Isa sa asawa, tsaka doon sa isang asawa, sa isang anak. Okay. Actually, sinurprise ko sila, coach. Talaga? Kasi... May video ba yan? Meron. Kaya guys, abangan nyo. Yes. Upload natin. Kamusta? Anong pakiramdam nila? Pakiramdam mo? Ano yung reaction nila? So, ang sarap pala, coach, ng sinosurprise sila. Kasi nung nandun ako, sabi ko, wala akong pasalubong sa inyo. May ganun effect pa. Tapos, nung pag-uwi ko, sabi ko, buksan niyo yung maleta. Tapos, yun, nag-uunahan yung mga bata. So, doon, nakakatuwa May feeling na, yung tatay ko kasi before nag-abroad So, naramdaman ko yung feeling ko nung bata ako na ganun pala yung feeling pagka may pasalubong galing abroad. So, sa paramdam ko, masaya rin. Sobrang masaya ko. Pero this time, yung pasalubong mo ay galing sa bakasyon ka lang din. Hindi bilang nagkatrabaho, di ba? Yun nga yung maganda. Tapos nakita ko yung reaction ng anak ko dun Sa relo? Sa relo. Sabi ko, sa'yo yan. Suot mo. Sabi ko lang. Tapos yun, nakita ko talaga yung reaction niya na pati asawa ko na sobrang tuwan-tuwa at proud na proud sila. Parang nanluluha-luha ako. Pakita mo yung luha mo. Okay, pero yun nga, mabalik ako sa trading, no? Kanina kasi nabanggit mo, kinita mo yung 20,000 pesos, combination ng manual at saka trading bot. Ano bang masasabi mo sa differences ng dalawa? Ano ba yung advantage at disadvantages ng pagmamanual at saka ng paggamit ng trading bot? Actually, may advantage at disadvantage siya. Sa pagmamanual, talagang matututo kayo, mapupush kang mag-aral. So, yun lang ang disadvantage. Kailangan palagi kang nakatutok sa chart. Ang advantage naman ng trading bot is, katulad ko, kahit baguhan pa lang ako sa pagtitrade, nagagawa ko ng mag-profit agad. Kahit di pa ako galing. Kasi siya na yung si trading bot na yung bahalang mag-trade para sa'yo. Which is, naging advantage talaga sa akin. Unang-una, kasi busy ka sa negosyo mo. Sa buy and sell mo. Kahit pa paano, nasikaso ko pa rin yung buy and sell. At the same time, meron akong time para mag-aral ng trading. Habang tuloy-tuloy pa rin yung profit dahil sa trading bot. Sa LTA Gold Algo. Actually, isa nga yan sa na-appreciate natin nung sa Taiwan tayo, di ba? Habang namamasyal tayo doon, habang nag-enjoy, tapos sisilip ka sa trading account mo. Totoo, diba? Let's talk about your manual trading naman. Kasi syempre, isa sa tanong ng mga viewers natin is, paano ba ginagawa yan? So, ikaw, sa manual trading mo, ano yung mabibigay mong advice sa mga gustong mag-aral ng manual trading? So, sa akin, ang mabibigay kong advice, which is, kahit ako rin ginagawa ko, is, learn muna before you earn. Pag-aralan mo muna mabuti yung papasukin mo. Kahit ano namang aspeto, kahit negosyo man yan, buy and sell, forex. Kasi, unang-una, pag di mo talaga alam yung ginagawa mo, is malaki yung chance na sumablay ka. So ikaw, nung inaaral mo siya, saan mo siya inaaral? Like, kasi sa YouTube dami, di ba? Nag-aaral ka rin ba sa YouTube?
Or may mga in-enrollan ka? Nag-enroll ako sa Lifestyle Trader Academy. Parang narinig ko na yan, Lifestyle. Akin nga pala yun, di ba? So, since nabanggit mo nga yung Lifestyle Trader Academy, bilang isa ka sa estudyante ko sa Lifestyle Trader Academy, ano so far yung feedback mo? No filter, like, hindi mo naman kailangan na bola-bolahin yung mga viewers natin. Kung ano yung talagang feedback mo. Sa course naman is, masabi ko na, nandun na lahat eh. So, ako, aminado naman ako na hindi ko siya na aaral ng dire-diretso. Pero, ang masasabi ko, para siyang para siyang ruta. Na pag may gusto kang puntahan, ang course kasi is parang shortcut. Okay. So, sa course, nandiyan na lahat yung gagawin mo. So, dito may tuturo na yung mga dapat mong iwasan. Unlike sa pag-aaral ka ng sarili mo, na talagang hindi maiwasan, magkakamali ka eh. Parang sa pagmumotor, pag di mo alam yung pupuntahan mo, wala kang guide. Possible, magkandaligaw-ligaw ka eh. Tama. Tapos, yung oras na kakainin sa'yo, ang laki. Tama. Unlike na pag meron kang guide, kumbaga parang Waze, dire-diretso, mabilis ka makakapunta. Parang, doon ko mahahambing yung course na in-enrollan ko. Parang Waze. Para siyang Waze na, may guide. Kumbaga, i-guide ka kung saan ka pupunta. Yeah, actually, I agree with that, no? Kasi, kaya nga may course, step by step na yung turo, guided na, structured. Kasi nung ako, nagsisimula ako, YouTube lang ako eh. So, yung inaaral ko sa YouTube, sabog, kalat-kalat. Kumbaga, tumatalon ako from one topic to another, from one guru to another. Pag in-apply ko na, wala, kalat, sabog. Hindi ko alam kung sinong turo, hindi ko alam kung kaninong turo ang susundin ko. Totoo. Diba? So, ngayon, kamusta ang support system mo sa trading? Saan ka kumukuha, or saan ka nakakuha ng support? Sa support naman, number one, nagpapasalamat ako sa asawa ko kahit paano supportive naman sa akin. Kahit paano. Okay. Supportive sa akin at malaki talaga yung tiwala sa akin. Pangalawa is yung sa community natin. So, nakakatuwa sa community natin na talagang pagka, alam mo yung meron kang tanong, nandyan yung hindi lang yung founder, hindi lang yung mentor. Pati yung mga kapwa ko student is kung ano yung alam nila, sinishare nila sa group. Tsaka pinaka-the best sa lahat is yung mentor, yung mentorship. Hindi ko alam, baka sa iba, pagkabayad nyo ng course, nakakausap nyo ba yung pinaka-founder, mentor? Dito kasi sa LTA, which is ang nagustuhan ko, pati yung mentor, yung founder, is siya mismo, i-guide ka, step by step. Nakakasama ko pa. Nagkaroon pa nga tayo ng meet and greet eh. Oo. Diba? Kaya pala, yung saan nga ba yun? Sa F1 Hotel? Sa BGC. O, na doon ka ba nun? Oo naman. Oo, nabata ako. Kumanta ka pangaraw doon eh. Huwag mo na pasample Hindi, ilagay mo na lang sa video dito. Nag-talent portion ka pa ron, di ba? Alam mo, napaka-importante ng mga ganong events eh, di ba? At least, hindi lang puro online presence, nakikita-kita rin tayo in person. Kumbaga, merong offline presence pa rin tayo. Diba? So, ito, no, malapit na natin tapusin to, no? Pero, isa sa tanong na gusto ko talagang itanong sa'yo kanina pa is, kung papipiliin ka, buy and sell ng motor o buy and sell ng Forex? Well, kung ako naman tatanungin, buy and sell ng motor or buy and sell ng Forex, ayoko naman maging bias, no? Sa ngayon, aminado ako, kailangan ko pa yung buy and sell. Pero kung ang pag-uusapan natin is yung long term, masasabi ko sa Forex talaga ako eh. Why? Kasi dito ko na-realize na hindi naman habang buhay, malakas tayo, hindi naman habang buhay, bata tayo. Minsan natatanong ko rin sa sarili ko na yung pagbabuy and sell, hanggang kailan ko ito gagawin. Lalo na pagka pupunta talaga ako ng malalayong lugar. Dito sa Forex kasi, is pagka nakuha mo na yung tamang skills, nakuha mo na yung tamang mindset, nakuha mo na, kumbaga, yung tamang timpla, is magagawa mo na siya anytime. Basta meron kang cellphone, internet. Unlike sa buy and sell, minsan, coach, may nag-i-inquire sa akin sa malalayong lugar eh. Minsan, taga Davao, taga Bicol. Hindi pa pwedeng video call lang yan?
Ayun yung problema. Minsan tinatanong, free delivery ba yan? Motor, free delivery. Pwede pala yun. So, yun nga, hindi katulad dito sa Forex na kahit nasan ako, kahit nasa ibang bansa pa, katulad nga na sinabi mo, nasa Taiwan tayo, tuloy-tuloy pa rin yung income, is nagagawa tuloy-tuloy. Walang excuse. Unlike sa buy and sell. Katulad doon, na-mention mo pa kanina, may bagong batas. Sa buy and sell, may mga bagay ako na hindi ko kontrolado. Tama. Unlike dito sa Forex, hanggat may iba't ibang currency, tuloy-tuloy yan. Pero hindi mo rin naman kontrolado sa Forex, yung market. Yun lang, yun nga. Pero which is ang ma-control mo naman dun is yung risk management, which is yung emotion mo. Yun nga, sa buy and sell, may kalabang ka, kapwa mo buy and sell. Minsan, nag-aagawan kayo sa unit. Minsan, hindi mo masabi, baka may buy and sell, nasisira, huwag kang bumulig dyan kay Boss Jules, papangat ang unit niya. May ganun no? Hindi natin masabi. Pero dito sa Forex, wala kang ibang kalabang kundi sarili mo. Tama. Sarili mo lang. Kumbaga, halimbawa, para sa inyo trade, pero hindi naman tayo magkakompetensya. Yes, tama. Yun ang nagustuhan ko sa Forex. Pero mabalik ko kanina, no, yung sa buy and sell mo ng motor, kahit nung nasa Taiwan tayo, nagagawa mo yung buy and sell eh. Di ba? May tumawag sa'yo, customer, buyer, pero tinatawaran ka pa. Yun nga, tinatawaran tayo, no? Magkano tawad niya? Kwento mo nga yun, nakakatawing kwento na yun. Magkano nga ulit yung usapan yung presyo nun nung nasa Taiwan tayo? So, nung time na yun, ang price ko, 55. 55,000 pesos. Tapos ang tinatawad ng buyer, 50. So, bawas ng 5,000. Layo, sabi ko, boss, parang tumatawad ng kotse. Okay. Ito lang yan. So, nagtapos kami sa 52. 52. So, alam mo yun, yung parang ako pa yung mahabol sa buyer. Na which alam ko naman na yung binibenta quality naman talaga is karapat dapat naman talaga sa price na 55. Pero dahil ako, para lang magkaroon ng benefit. So, lumiit pang tubo mo nun? Lumiit pa. Naging 18,000 lang. 18,000 tubo mo nun? Joke lang? Siguro mga tumubo ako ng nun. Mga 8,000? Dapat 11. Dapat 11. Sayang, no? Sayang. Nalibre sana akong kape nun. Oo. Pero okay, ito, no? Ano ngayon ang mabibigay mong payo sa mga nanonood sa atin ngayon na nasa ganyang negosyo rin ng mga buy and sell? Kahit anong buy and sell. Anong mabibigay mo sa kanilang payo, especially sa mga nagba-buy and sell ng mga motor, kung gusto nila pumasok din sa forex trading gaya mo? Actually, sa mga kapwa ko buy and sell, saludo ako sa inyo, mga boss. Kasi alam ko naman na kahit paano is hindi rin naman biro ang pagbabuy and sell. Well, ang mapapayo ko naman sa kanila is kung okay ka na sa buy and sell, wala nang problema dyan. Pero hindi masamang magdagdag. Yun. At tumingin ng ibang opportunity. Actually, yung buy and sell, katulad ko, nandyan lang naman eh. Hindi ko naman siya talaga iniwanan. Tama. Pagkos, nagdagdag ako. Yes. Kasi, katulad yan, hindi naman masamang pagdagdag. Malay mo, di ba? Moto nga nating mga buy and sell, sugal lang na sugal. Makakatapat din tayo. Malay mo, dito naman sa Forex, dito tayo makachamba. Or nandito pala yung natin. Hindi masamang mag-invest sa ibang bagay. Lalo na kung alam mo naman sa sarili mo na magbe-benefit naman talaga sa'yo ng maganda. Ano yung motto nyo ng mga buy and sell? Kumbaga, sugal lang ng sugal, makakachamba rin. Sugal lang ng sugal. Parang scatter lang, ha? Hindi naman na ako parang scatter. Kumbaga, sugal lang sugal sa opportunity. Makakadali ka rin. Makachamba. Okay. So, ngayon, ano ngayon yung masasabi mo or mensahe mo sa mga nanonood sa'yo ngayon na ano yung pwede nilang ma-experience pag pumasok sila sa forex trading? Ano yung pwede nilang i-look forward? Like, ano yung goals mo na nakikita mong pwede mong maging vision din sa trading ngayon? So, ang ultimate goal ko talaga, coach, is gumaling ako sa pagtitrade. Makuha ko yung tamang skills, mindset. Unang-una, coach, number 1, pagka naman gumaling na ako rito is nasa akin na to. Which is bagay na hindi na maaagaw sa akin kahit kailan. Okay, tama. Pangalawa, may papamana ko pa sa mga anak ko pagdating ng araw. At pangatlo, gusto ko rin na pagdating ng panahon, pag talagang alam ko sa sarili ko na gagaling din ako,
gusto ko rin magturo. Gusto ko rin i-share yung magiging knowledge ko rito para makapagbigay din ng opportunity sa mga kapwa ko buy and sell or mga kapaps ko sa kalsada na gustong tumingin ng opportunity ng Forex. At pagdating ng panahon, gusto ko rin magkaroon ng community. Pero yung mga nabebenta mo namang motor, hindi sila nagtatanong sa'yo about sa trading? Marami na nagtatanong, coach. Lalo na pag nakikita nila na... Kasi nagpo-post ka na rin yata sa social media mo, no? Kahit pa paano, content na ako. Oo. Ano nga palang social media mo para sabihin ka rin sa kanila? Sa mga nagtatanong, social media ko nga pala is... search nyo lang, Boss Jules, sa TikTok, sa YouTube. At sa personal Facebook ko, Jules Bautista Navarro. Ayun lang. Ano yung Boss Jules? B-O-S-S o B-O-S-Z? B-O-S lang. Ayaw, isang S lang. Isang S lang. Yan. Kasi iba kasi judge mo na yun. Boss Jules. Boss Jules? Boss Jules. Numero 13. Okay. So ayan, no? Pero syempre, wala tayong ganong pinapag-usapang talo, no? Baka syempre, baka ma-hype sila yung mga viewers mo, no? Tanungin na rin kita, may talo ba sa trading? Meron. Meron din. Natalo ka na ba? Yes, natalo na rin. Naubusan ka na ba ng kapital? Nangyari, like, na-wipe out, nasunog? Hindi naman na-wipe out kasi nga may stop loss. Okay. Natalo, pero kahit pa paano, unti-unting nakakabawi. Okay, ito, maisingit ko na, no? Kasi before, naalala ko, isa ka sa nagpo-promote ng mga sugal sa social media. Before, dati. Nag-agent ka, no? Ano yung natutunan mo doon? Nagsabong, tsaka yung mga bomba-bomba. Ano yung mga na-realize mo ron? Marami akong na-realize doon. Kasi unang-una, nagpo-promote ako ng ikakasira ng buhay ng tao eh. Kasi yun talaga, sugal yun eh. Sabong, tsaka Tapos, parang wala yata talaga nananalo doon, no? Kasi siya eh, kumbaga, lamang talaga ang talo sa sugal. Kasi kumbaga, doon, hindi mo talaga alam kung sino yung mananalo eh. Na-addict ka ba ron? Ako hindi naman ako totally sugal kasi agent niya lang ako eh. Okay. Pero marami kang kilala marami akong kilala na talagang nagkakanda utang parang nasira na yung buhay. Kaya tinigilan ko rin. Parang ngayon, yung natutunan mo doon, nagamit mo ba nung pumasok ka sa trading? Nung una, aminado naman ako nung mga unang pasok ko sa trading, talagang parang sugal lang eh. Kasi coach, banat lang ako ng banat. Kasi diba, sa trading natin, buy and sell. Sa sabaw, nakita ko dati, meron pula, puti, parang ganun, di ba? Pula puti yata yun. Oo. Parang dalawa pagpipilian mo. Dito kasi sa trading, ganun din ako nung una. Tataas to. O kaya bababa. Yun lang ko, dalawa lang. Wala ako talagang wala akong fundamentals, wala akong analysis. Okay. At least ngayon, nung napasok na ako sa Lifestyle Trader Academy, doon una akin lahat na ang Forex pala is hindi sugal. So ngayon, sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon na possible na doon sila sa punto ng buhay nila ngayon na medyo nalululong nga rin sila sa sugal or may iba silang pinagdadaanan like nahihirapan sila sa finances nila ngayon. Kasi alam ko, ikaw din syempre, di ba? Nagdumang ka rin sa ganung stage ng buhay mo, talagang nahihirapa ka sa finances mo, hindi mo alam saan kukuha, di ba? Anong ma-advise mo sa kanila ngayon na isa kang proof na kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, lilipas din yan. Basta? Number 1, unang-una, huwag silang makakalimot magdasal. Yan yung number 1. Pangalawa, wala kang ibang lalapitan kundi pamilya mo. Hindi mo sila kalaban. Wala kang ibang kakampi kundi pamilya mo. Huwag kang lumayo sa kanila. Pangatlo, alam mo sino kalaban mo? Sarili mo. Makinig ka lang sa taas kung ano yung sasabihin niya. Magdasal ka. Tapos, magkaroon ka uli ng tiwala sa sarili mo. Yun lang. Ganda. Grabe. So guys, no, marami ba kayo nakuwang value sa ating pod tactics session ngayon? Grabe, ikaw, marami ka bang natutunan? Grabe, coach. Naalala mo yung mga moments mo dati, di ba? Malapit na nga umiyak eh. Abangan pa natin para umiyak, di ba? So yun guys, kung may mga questions pa kayo na gusto nating itackle sa mga susunod na
pod tactic session, i-comment mo yan sa baba para isa yan sa mapag-usapan natin sa mga susunod na pod tactics. Diba? So, any messages sa pamilya mo, sa mga viewers mo, sa mga Boss John Nations? Okay. So, guys, maraming salamat sa inyo sa suporta, sa tiwala. Julius Bautista Navarro, sabay-sabay nating pag-aralan ng Forex trading. Let's go. Ayun, sige. Tignan na natin to. See you on the next pod tactics, guys. Ciao!